Si Luka nagkaroon ng injury habang nasa exhibition game versus Latvia papasok ng Eurobasket. Aksidenteng nabagsakan ng kanyang ka-teammate na base naman sa mga fans, since si Luka ang future ng Lakers, dapat hindi na siya pinapalaro ngayon sa FIBA tournament para hindi magkaroon ng injury. Ayon naman kay Mark Stein, hindi naman malala ang injury na kuha ni Luka, non-serious knee contusion ang unang diagnostic sa kanya. Based naman sa coach ng Slovenia ay hindi pa sila makapagsalita sa ngayon kung ano talagang injury ang nakuha ni Luka at i-inform nila yung public. Kapag nasa NBA, kahit kasagsagan pa ng game, nababanggit na agad doon kung anong klaseng injury ang nakuha ng player. Based naman sa mga website, ang knee contusion na nakuha ni Luka aabutin ng nasa 6 weeks na recovery, depende kung anong grade. Depende rin kung pipilitin talaga ni Luka na maglaro dahil may history siya na kahit mayroong ganong injury, tinutuloy pa rin niya. Mukhang ito yung nakita di umano ni Nico Harrison kung bakit tinrade si Luka. Ayon sa mga write-ups ngayon sa mga forum at sa Twitterverse, hindi lang basta-basta yung timbang niya ang pinoproblema. Ang tinamaan kay Luka ngayon, kanang tuhod ulit. Sa karir ni Luka, ang may pinakamaraming nilaro niya yung kanyang rookie season, 72 games. After noon, 2024, nasa 70 games. Last season, nagkaroon si Luka ng calf strain injury kaya nawala siya ng matagal sa Dallas. Nung bumalik siya, na-trade na siya sa ibang team. Sa 2025 season din, nagkaroon si Luka ng knee contusion injury sa ika-13 game niya sa season. Nakapaglaro pa rin naman siya nun. Tapos sinundan yun na hindi siya nakapaglaro ng nasa 5 game bago nagkaroon ng calf strain injury nung December at nakabalik si Luka by February na. Bumalik ulit yung knee contusion injury ni Luka sa parehong season nung March, pero nakapaglaro din si Luka nun agad. Ang pinakamalala talaga kay Luka noong 2024 finals or parang playoffs pa lang, meron na siyang injury sa tuhod. Same injury din kay Luka pero marami pang kasamang injury yon na kinailangan ng lagyan siya ng painkiller para makapaglaro sa finals. Meron sa dibdib, ito yung thoracic contusion, merong knee sprain at injury pa sa paa. Same din noong 2023 at 2022 season, same injury din, parehong kanang tuhod. Kapag si Luka nagkaroon ng knee contusion injury, madali siya naman nakakabalik. Tinutuloy pa rin niya kahit hindi pa totally magaling. Sa ngayon naman, base kay Dr. Evan Jeffries, LCL injury ang pwedeng pinakamalalang makuhang injury ni Luka. Ilang linggo din ang recovery time nun. Inalist din ang pwedeng mangyari na si Luka magkaroon ng ACL injury. Ang bad side lang kay Luka, pabalik-balik yung knee contusion injury niya na pwedeng lumapit sa ACL injury or other pang mas malalang injury dahil laging tinatamaan yung tuhod ni Luka. Based din sa mga write-ups, kahit pabalik-balik yung knee contusion injury ni Luka, malayo naman yon sa ACL injury. Kaso nga lang, may iba pang injury na pwedeng pang tapos ng karir. Ayon din kay Dan Wook, kahit nagkaroon ng injury scare si Luka para sa Eurobasket, hindi siya aalisin sa lineup at itutuloy pa rin yung tournament. Nasa 10 days pa naman bago magsimula, may ample time pa para makarecover siya sa kanyang injury. Limited time nga lang si Luka kung sakali magkaroon siya ng another injury puwera usog katulad nung nangyari last season na after ng knee contusion, calf strain injury ang tumama sa kanya at ilang beses din bumabalik yung injury na yon sa kanya. Second week ng September, matatapos ang Eurobasket at may ample time din naman si Luka para makarecover bago magsimula yung mismong NBA season. Si Giannis naman bumalik na sa practice para sa Greece. Parang hindi pa siya naglalaro sa mga exhibition game papasok ng Eurobasket. Pero di umano naharap si Giannis sa isang controversy dahil yung front office at mga fans ng Bucks nag-aalala kay Giannis kapag maglalaro siya sa FIBA Eurobasket tournament. Hindi na kasi siya healthy katulad ng dati. Meron na mga injury ang tumatama kay Giannis at baka matsambahan. Yung controversy kasi di umano doon, kaya maglalaro si Giannis para sa Greece, bukod sa national team yun ay para maengganyo ang Bucks na isign si Thanasis. Bukod pa yung isang nakitang clip ngayon na may binatukan si Giannis na isang teammate at kitang aggressive at parang galit na galit. Parang sinabi pa ni Giannis, ipasa mo kay Thanasis.
Gusto niya kasi makakalaro yung kapatid niya si Thanasis at si Costas sa isang tournament. Merong isang player sa Bucks ang non-guaranteed contract na kailangan mag-decide ng Milwaukee kung igagaranteed ang kontrata niya papasok ng regular season. Ito si Andre Jackson Jr. Makakapag-open kasi ng isang spot para kay Thanasis kung sakaling mag-decide ang Bucks na bitawan si Andre Jackson. Yung Eurobasket test field para kay Thanasis at makuha or mag-decide ng Milwaukee na ibalik siya sa lineup. Ito di umano ang reason kaya maglalaro si Giannis para sa Greece para masamahan niya si Thanasis at magkaroon ng magandang tournament ayon yan sa nasusulat. Kaya i-risk ni Giannis ang kanyang off-season. Ito lang naman ang hinihiling ni Giannis sa Milwaukee Bucks front office. Kasi kapag nanonood ng game si Thanasis or kasama niya si Thanasis sa lineup, nananalo ang Milwaukee Bucks. Last year hindi mapapirma ng Milwaukee itong si Thanasis dahil nasa recovery pa siya ng ACL injury. Ngayon naka-recover na siya at nakabalik ulit kaya may pagkakataon na ma-assign siya pabalik.